na po, umaksyon na po ito pong ombudsman dito ho sa request ni Senator Amy Marcos po Macabida na imbestigahan ito pong questionable hong pag-aresto at pag-surrender po Macabida kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, doon po sa International Criminal Court, Kung maalala po ninyo mga kabida, personal na nagtungo ito hong si Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman at dinala niya yung chairman's report. Ito pong resulta po mga kabida, findings ng Committee on Foreign Relations sa isinagawang investigasyon po nila dito ho sa pag-aresto nga at pag-surrender po kay dating Pangulong Duterte doon po sa ICC. Okay? At doon po sa findings po ng komite, nakita ho nila na meron pong mga paglabag po mga kabida, sa pag-execute po ng arrest at paghatid po kay dating Pangulong Duterte sa ICC po mga kabida. Hindi ho dumaan sa tamang proseso at hindi po binigyan po ng due process yung arrested person. Okay? May mga nilabag na batas, hindi lang sa Pilipinas, kundi batas na kung saan po ay sinusundan po ng ICC, Ito pong Rome Statute, okay? Particularly, yung Article 59 po mga kabida, kung saan po ay sinasabi po doon na kapag ang isang foreign national ay inaresto, okay, dapat muna ay idaan muna mga kabida sa isang local court, Kung saan po ay doon nanggaling ang isang arrested person. Okay? Pero sa kaso ho ni dating Pangulong Duterte, hindi ho siya dumaan po sa isang local court. Sa halip, meron pong umakto po dito bilang competent judicial authority na supposedly ang umakto po dyan, ito pong korte, okay, under sa judiciary department o judiciary branch, yung Department of Justice po ang umakto bilang competent judicial authority, Kaya yun, kabilang ho ang DOJ, particularly ito hong si Secretary Boying Rimulya na nirekomendang imbestigahan po makabida ng ombudsman dahil sa naturang paglabag po, ito pong usurpation of judicial function, Now, dito ho sa action po ng ombudsman po mga kabida, ni-require po ng ombudsman ito pong mga respondents, top-ranking officials po mga kabida ng gobyerno na tinukoy sa committee report na mga respondents mga kabida okay, na mag-submit ng kanilang mga counter affidavits. Alright? Ito po, babasahin ko lang po itong balita ng ABS-CBN. Posted po ito kahapon, May 6, 2025, alas 5:50 po ng hapon po mga kabida, Ang sabi po ng kanila pong headline, Ombudsman orders top officials tag in Duterte arrest to file counter affidavit. Ayan. So, ito, babasahin ko na lang po, mga kabida. The Office of the Ombudsman has ordered some high-ranking officials tagged in former President Rodrigo Duterte's arrest to file counter affidavits, a document released on Tuesday showed. The Ombudsman's order stemmed from Senator Amy Marcos' request for Ombudsman to probe officials involved in Duterte's arrest by international police in March. She said the officials could be liable for grave misconduct, usurpation of judicial functions, and arbitrary detentions, among others. Those ordered to respond to the criminal and administrative charges were Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Police Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Torre III, Interior Secretary John Vic Rimulya, Philippine National Police Chief General Romel Marbil, and Special Envoy for Transnational Crime, Marcos Lacanilao. So sila po yung nirequire po ng ombudsman na mag-submit po ng kanilang mga counter affidavits dito sa reklamong natanggap po nila, request po mga kabida mula sa Committee on Foreign Relations po ng Senado. Ang sabi po dito mga kabida,
Failure to file counter affidavit within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondent's right to submit controverting evidence, and the preliminary investigations shall proceed accordingly. Ayan. The respondents were ordered to submit the counter affidavit together with the affidavit of their witnesses and other supporting documents within 10 days from the receipt of the order. Ayan. So, yun po ang ginawa ko ng ombudsman. Ni-require po sila, mga kabida, na mag-submit po ng kanilang mga counter affidavits. The officials have stood by government's action on the former president's arrest and denied kidnapping accusations by the Duterte camp. Ang sabi po ng mga Duterte ho dito, mga kabida, ito hong nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi ho simpleng pag-aresto lang po, kundi kidnapping daw, yung kanila pong charges po dito, At ang tawag nga nila dito is extraordinary rendition. Now, ano po itong extraordinary rendition? Ang sabi po dito, extraordinary rendition refers to the practice of secretly transferring a person, usually a suspected terrorist or criminal, from one country to another without due legal process, such as extradition. It is oftenly done to bypass legal protection or to interrogate the person in a country where laws against torture or harsh treatment are weaker or not enforced. Okay. So yun yung extraordinary rendition, mga kabida, at yun yung naging pananaw po ng mga Duterte at maging ilang mga legal experts, na yung nangyari daw kay Digong, yung pag-aresto po sa kanya at pag-surrender po sa kanya doon po sa International Criminal Court ay isang uri ho ng extraordinary rendition po, mga kabida. So, yun po. So, aabangan na lang po natin kung ano po yung magiging resulta po ng gagawing investigasyon po ng ombudsman ho dito. Kasi ho, baka nagtatanong po kayo kung bakit hindi ho sa Department of Justice ito hong request ni Senator Marcos na imbestigahan po ito. Siyempre naman, yung respondent po nila, isa sa mga respondents po ay Department of Justice. So natural, magiging bias po, magiging self-serving po kung ang DOJ yung mag-imbestiga ho dito. So yung ombudsman, considering meron pong component ho dito na administrative aspect, mga kabida, okay? So ang ombudsman yung right agency na pwede hong mag-imbestiga ho dito. Unang-una po, ang ombudsman pwede ring mag-imbestiga sa mga criminal cases po, mga kabida. Aside dito ho sa administrative at aside ho dito sa administrative at graft aspect, mga kabida. So, yun po, So, aabangan po natin kung hanggang kailan yung magiging investigasyon po ng ombudsman. Kasi unang-una po, hindi na po mahihirapan ang ombudsman ho dito kasi pwede ho nilang pagbabatayan po, makabida, ito pong committee report po ng Senate Committee on Foreign Relations. Andun na lahat. Okay? Nakalatag na po lahat doon. Ang gagawin na lang po ng ombudsman ho dito, mga kabida, more on verification and confirmation na lang po. Okay? At sa aking palagay, quick lang po itong magiging investigasyon po nila. Alright? Ang magiging penalty po dito, sakali hong makitaan po ng probable cause, itong gagawing investigasyon po ng ombudsman patungkol sa questionable hong pag-aresto at pag-surrender, mga kabida, kay dating Pangulong Duterte doon po sa International Criminal Court, sa administrative aspect po, mga kabida, posibleng mapatawan po sila, mga kabida, ng dismissal from service, forfeiture of retirement benefit or benefits, and perpetual disqualification to hold public office, mga kabida. So, yun yung possible penalties na pwede hong maipataw ng ombudsman doon po sa mga respondents. Okay? On administrative aspect lang po,
Iba kasi yung criminal. Ang criminal, iba yon sa court yun. Court yung mag-decide po doon. Ang ombudsman kasi, pwede ho silang makapag-desisyon, okay? Makapagbigay ho ng penalty outright, okay? Hindi na po kailangang dumaan pa po sa korte, Pag administrative aspect po, Okay? So, yun po. Abangan na lang po natin itong magiging investigasyon po ng ombudsman kung meron bang makakasuhan ho dito. Alright? Or meron bang matatanggal po sa pwesto po, mga kabida, So, para po sa inyong comment